Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Nung bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol noong araw ng Pentecostes, marami mga tao ang dumating upang mag-usisa kung ano ang nangyari sa bahay na kinaroroon ng mga alagad. Lumabas ang mga apostol at hayagang nangaral ang mga apostol tungkol kay Jesus. Nagsilita si Pedro at nagpaliwanag sa mga tao tungkol kay Jesus na kanilang pinapatay at muling binuhay ng Diyos. Pagkatapos ng mahabang pahayag ni Pedro na nagpakita sa mga tao na ang nangyari kay Jesus ay ayon sa banal na kasulatan, nabagabag ang loob ng mga tao at naitanong nila, "Ano ngayon ang dapat naming gawin?" Ang bawat pahayag ay may kalakip na panawagan. Ano ngayon ang panawagan sa mga tao? Maliwanag ang sinabi ni Pedro, "Ito ang panawagan ng Diyos sa inyo. Magsisi kayo talikdan ang inyong mga kasalanan, ang mga ginawa niyo noon, upang kayo ay patawarin ngayon." Binibisto ng simbahan ang kamalian ng mga tao, hindi upang ipahiya sila o akusahan sila, kundi upang sila ay magsisi at magbago. Ang tanda ng pagsisisi ay ang pagbibinyag. Ito ay ang paglilinis nila sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa pagsisisi, sila ay kahahabagan ng Diyos at ibibigay sa kanila ang Espiritu Santo. Bibigyan sila ng kakayahan na mamuhay ayon na sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy pang nagpapaliwanag ang mga apostol sa mga tao. Ang buod ng kanilang paliwanag ay, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Oo, papatawarin ang inyong kasalanan kasi kayo ay nagsisisi. Pero mula ngayon, ilayo na ninyo ang inyong sarili sa masamang impluensya. Huwag na uli kayong magpadala sa mga kasamaan. Marami ang naniwala sa pahayag ng mga apostol at sa araw ding iyon,
higit na 3,000 mga tao ang bininyagan. Talagang kumikilos na ang banal na espiritu sa simbahan. Ang pahayag ng pananampalataya tulad ng homilya, ng sermon, ng recollection o ng retreat ay hindi lang nagbibigay ng impormasyon o ng kaalaman. Ito'y nananawagan ng aksyon, ng gawa. Kaya ang reaksyon sa pahayag ng Kristiyano ay, ano ang dapat namin gawin? A proclamation is always a call to action. Hindi natin matatanggap ang mensahe ni Kristo kung walang pagsisisi. Bitiwan muna natin ang ating dating ginagawa, ang ating dating pananaw, at ang pag-iisip upang makalapit tayo kay Kristo. Kaya nga sinabi sa atin noon tayo ay nilagyan ng abo sa ating noo noong Miyerkules ng Abo. Talikdan mo ang iyong kasalanan at sa magandang balita manampalataya. Hindi tayo makakalapit sa Diyos na hindi natin iniiwanan ang nakaraang buhay natin. Ang ating buhay Kristiyano ay ang palaging dying so that we may have new life. Ginagawa natin ito ng palagian. We have to breathe out in order that we may breathe in. Pinakita din sa atin, sa ating pagbasa, ang kapangyarihan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Hindi lang nagkaroon ng effect sa mga apostol ang pagbaba ng Espiritu Santo, nagkaroon din ng effect sa mga tao. Marami sa kanila ay nabago ng pahayag ng mga apostol. Nagkaroon ng maraming conversion at ang bawat conversion ay kagagawan ng Espiritu Santo. Banal na Espiritu ng Diyos, kumilos ka rin sa aking buhay. Patuloy mo akong bigyan ng sigla na bitiwan ang kasamaan upang ang bagong buhay ni Jesus ay mapa sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.